God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, ito po tayo tapos, no? Isa na lamang po. So, it is finished, sabi ng ating kapatid, no? Ano ba yung finish? Yung mission ng ating Panginoong Yesus. Ayan. So, may isa pa po. Yan, sige po. Basahin po natin sa Luke 23 verse 46. Paki-flash mo sa screen. Diretso po tayo. Luke 23 verse 46. Ayan, sige po. Kung nakita ninyo ay, sige po, basahin po natin. Sa English po muna handa, simulan. And when Jesus had cried to the Lord, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And he said that he came out of the ghost. Verse 45. Ayan, praise God. At verse 46, basahin ko po. Then, in ESV version po, sabi po dito, Then Jesus calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. So, Bro Jace, wala nang ilalaki, no? Maliit. Nababasa niyo po? O masyadong maliit? Nababasa naman. Ayan, sige po. So napakinggan po natin mula last week at ngayon po, no? Yung pag-aaral po natin about 7 last words of Jesus on the cross, no? At nakita po natin na sa kabila po ng nasa hindi magandang kalagayan ng ating Panginoong Yesus, no? Wala tayong narinig na lumabas sa kanyang bibig, no, na negative, no, di po ba? Kahit nahirapan po siya, positive pa din ang lumalabas sa kanyang bibig, no, sa gitna ng sakit, sa gitna ng paghihirap, no, sa gitna ng pagdurusa sa krus, maging sa kamatayan, no. Siya po ay hindi kinasumbungan na siya po ay nagkasala, no, wala pong ganong pangyayari, no, hindi po siya nagalit. Hindi siya nagsalita ng natatakot po siya. No, siguro po kung tayo yun, we might speak, no, words of fear, no, yung nagre-regret tayo, nagagalit tayo, di po ba? Naranasan nun ng ating Panginoong Yesus, no, na siya ko'y masaktan physically, emotionally, pero hindi ko siya kinasumbungan ng anumang pagkakasala, no? Kahit nandun siya sa ganong kalagayan. Finally, you know, yung last saying, sabi nga po, no, Father, into thy hands, or into your hands, I commit my spirit. Sabihin po lang sabay-sabay, Father, into your hands, I commit my spirit. Ayan, praise God. So, sa part po na ito, Jesus begins with the word Father. Di ba ba? Hindi mo niya sinabi, God, o God, no, o Diyos, kundi Ama, Father. No, this is not just title, kundi it's a relationship. No? Ang Panginoong Yesus po, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa krus, no? Sa ganong kalagayan po niya, ay lagi po siyang nasa pag-ibig sa Ama. No? So, siya po ang laging bukang bibig ng ating Panginoong Yesus. Sa Luke 2 verse 49, paki-flash, Brother Jace. Lucas 2:49, 49. Ano pong sabi doon? Sige po, pakibasa po sa Tagalog, handa, simulan. At sinabi niya sa kanila, ako hindi mo mamanahan, pagbagal sa Ayan, dyan po, sa panahong yan, si Mary at Joseph, hinahanap po nila ang ating Panginoong Yesus dahil siya po ay hindi masumpungan. Ang sabi po, no? And he said unto them, Why were you looking for me? Did you not know I must be in my father's house? Diba? So, he's always in communion with his Father. No?
lagi ho siyang nakikipag-usap sa kanyang Ama, sa Ama na nasa langit, no? Jesus said to his Father, no, you love me before the foundation of the earth, no? John 17 verse 24, no? Sabi po, you love me before the foundation of the world. So, Jesus did not say God in a distant way. Di ba? So, he said Father. Sabi mo niya, Father. No? In an intimate way. No? It is a word of intimacy. No? It's a relationship between a son and a father, or a father and a son. No? Even in suffering, even in abandonment, no? In pain, at hanggang sa kamatayan, no? Jesus maintained his intimate relationship with his Father. No? It's a relationship of trust. No? Father, into your hands I commit my spirit. It's a relationship of trust. No? So, you cannot trust someone you do not know. Amen? Hindi ko natin, no? Sabihin natin na isang bata, let's say 1 year old or 2 years old, no, kahit nasa mata siyang lugar, tatalon yan kapag sinabi ng kanyang tatay. No? Anak, talon. I will catch you. Yan. Di ba? Tatalon yan. At maaaring mag-enjoy pa yan, di mo ba? At ipapaulit sa'yo, no? More, no? So, bakit kayang tumalon ng bata? No? Hindi dahil safe yung taas, kundi dahil kilala niya ang kanyang Ama. Amen? So, may magandang relasyon sila ng kanyang Ama. He trusts his Father, no? And din ang ating Panginoon Jesus, no? May magandang relasyon po sila ng Ama na nasa langit. Father, into your hands, I commit my spirit. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Is God truly my Father? Or just someone I call when I need help? Gaya ng binanggit ng ating kapatid kanina, no? Kilala ko ba ang Diyos bilang Ama? Ayan. Pangalawa po, sabihin po na ulit, Father, into your hands, I commit my spirit. Into your hands. No? Into your hands. So, anong meron sa kamay ng ating Ama sa kalangitan? No? In His hand, there is safety. No? Sa kamay ng Diyos, sa kamay ng Ama na nasa langit, we are secured. No? Can you say amen? So, Isaiah 41 verse 10, ano pong sabi doon? Ayan, lumaki. Isaiah 41 verse 10. Ayan, babasahin ko po. Natandaan niyo po, memory verse natin yan. Yung last part po, ang sabi po dyan, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Diba? Sa John 10 verse 28, ano pong sabi doon? Ayan, sa Tagalog po, ayan. Nakita niyo po? Ayan, pakizoom. Yan. Anda, simulan. At sila'y so, ano meron sa kamay ng ating Ama sa kalangitan? Sabi diyan, no one can snatch them from His hand. I will uphold you with the right hand of my righteousness. So, sa kamay ng Ama na nasa langit, no, meron po tayong security. Amen? So, hindi mo sinabi ng ating Panginoong Jesus sa mundo, sa pagkakataon, sa kapalaran, no? Kundi sinabi niya sa iyong mga kamay, no? No, halimbawa, nasa literal, pag sumakay tayo sa eroplano, no, hindi mo nakikita yung piloto, di mo ba? Hindi mo natin nakikita yung piloto. Hindi mo alam yung bawat detalye na ginagawa ng kanyang kamay, no? Yung pagmamaniobra mo niya, no? But, pinagtitiwalaan mo yung piloto na alam niya ang kanyang ginagawa. Amen? You trust the pilot, he knows what he is doing, no? Ayan. So, hindi mo hawak, pero nagtitiwala ka, no? Sa spiritual, ganun din po, no?
trusting God the Father, no, even when you are not in control. No? So, Jesus, makikita mo natin dyan, trust His eternal destiny to the hands of the Father. At ang malaking tiwalang ito ng ating Panginoong Yesus sa Ama ay nagbibigay din sa atin ng katiyakan na tayo man din ay dapat magtiwala sa Ama. Can you say amen? Ayan, tandaan po natin, hindi pabaya ang kamay ng Diyos. No? Ayan. Hindi mo man maintindihan yung hindi mo man naiintindihan yung nangyayari sa iyong paligid, no? Nasa hopeless situation ka man, no? Remember that God is always in control, no? Lagi ko pong binabanggit yan, no? God is always in control. Yung kamay ng Diyos, mga kamay ng Diyos ay laging in control, no? So pag tayo nasa kamay ng Ama sa kalangitan, no? Saan po natin, we are secured. Amen? So, ano ang mga hinawakan po natin, no? Na dapat po natin bitawan. So, either your plans, future, your fears, no? So, ipaubaya po natin sa kamay na makapagliligtas. Amen? That is the hands of God. Ayan. Praise God. Pangatlo po, Father, into thy hands I commit my spirit. Sabihin ko sabay-sabay, I commit my spirit. Yeah. So, this is a choice, no? Ito po ay choice. Ito isang desisyon at hindi po emotion lang, no? A decision to surrender. This is a word of surrender. What is a surrender? Ano po yung sinuko ng Diyos? Yung is human life. Yung ba? Alam po natin ang ating Panginoong Yesus, He is 100% human. No? Dito mo siya, no? Dumating siya sa lupa. So, sabi ko sa salita ng Diyos, hay na tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan, no? Ang sa akin ay yung pinaghanda. So, He is 100% human nung siya po'y nasa lupa. No? So, Jesus was willing, no? He's willing, he surrendered His life to the Father. No? Proverbs 3, verse 5 and 6. Ano po ang sabi dyan? So, kabisado po natin dyan. Yan, no? Sabi po, trust in the Lord in all, and lean not unto thy own understanding in all. Yan, di po ba? At sa Romans 12, verse 1, ang sabi po doon, offer your life a living sacrifice. So, it's a decision to surrender. No, we must decide, magtitiwala ba ako sa Diyos o ako pa din ang hahawak ng control ng bawat detalye ng buhay ko. So, imagine, no, may hawak kang buhangin. Di ba? The more na yung buhangin, inipitan mo yung hawak, ano pong mangyayari? Ano pong mangyayari sa buhangin? Let's say, sabi natin yung buhangin sa disyerto. Pumuha tayo sa ating kamay. Tapos, inipitan po natin yung grip. Ano pong mangyayari? Diba? Natatapon, diba? So, lalo itong nawawala kung inipitan po natin, no? Yung paghawak po nito. Pero, kapag hinayaan lang po natin yung buhangin na naka-open yung kamay po natin, no? Sa kamay po natin, ano po yung nangyayari? Mas nananatili po ito. Amen? So, ang control po ay nagdadala ng stress. Gusto niyo po bang na-stress? Hindi yun, no? So, kapag hayaan mong ikaw ang magkukontrol sa buhay mo at di mo ibibigay ang control sa Diyos, unti-unti kang maubos at mawalan. No? Surrender brings peace. Diba? Si Jesus po mismo ang halimbawa ng kusang pagsubok. No? So, sa bawat, tignan mo natin sa bawat araw na binibigay ng Diyos sa iyo, no? Pag-ising mo sa umaga, pag-ising mo natin sa umaga, no? Iliw natin sama sa ating mga panalangin, Lord, today I surrender my life. Today I surrender my everything to you. Yeah. Praise God. Pangapat po, Father, into your hands I commit my spirit. Sabihin mo lang sabay-sabay, spirit. Spirit.
So Jesus remind us, life is not just physical. No? It is spiritual. No, there's life beyond the physical. No? More than the physical life. No? Sa Ecclesiastes 12 verse 7, ano pong sabi doon? Brother Jace, paki-flash po. Ayan. Ano pong sabi dyan? And the dust returned to the earth as it was, and the spirit. Ayan. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. At sa 2 Corinthians 5 verse 8, ano pong sabi dyan? We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ayan, praise God. So, our body on earth is temporary. No? But our spiritual, ating spirit, eternal po. No? 2 Corinthians 5 verse 1, ano pong sabi diyan? Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay, tabernakulong ukol sa lupa ay usaling mula sa Diyos. Ayan. So may mas permanenteng tahanan, di po ba? So ano po? Saan po yon? Sa langit. So ang ating buhay po dito sa mundo ay temporary lang. No? Eternity is permanent. No? Death is not the end. No? Ano po ito? Transition lamang po ito. No? Transition. No? May buhay na walang hanggan. So are you living only for today or for eternity? Ayan. Praise God. So, Father, into your hands I commit my spirit. No? This is a shout of victory, no? A cry of victory, no? Victory over sin, no? Victory over sin and victory over death, no? Kamatayan po, Jesus ay pagtatagumpay, no? Over our sin, no? He paid for our sin. No? He paid the sin of the world. No? Mark 10 verse 44 or 45, ang sabi po dito, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. No? Victory over death. Jesus had power over death. No? Death had no power over Jesus. Bakit po? No? Dahil si Jesus ay walang kasalanan. So, dinala lang ang ating mga kasalanan o kasalanan ng mundo. Kaya walang kapangyarihan ang kamatayan sa Kanya. Amen? So, praise God. So, can you say the same? No? Can we say the same po na at the end of your day, at the end of your struggle, no? At the end of your life, can you say, Father, into your hands I commit my spirit. So, yung saying po na ito, no, hindi lamang sa kamatayan, no? Ito rin po ay pwede natin magamit, no, sa bawat araw ng ating buhay. Amen? So, kaya nga, ang sabi po ng ating mga kapatid na tumayo, no? No, yung una, yung last week, choose to forgive. Sabi po, di ba? At ang awa, kaligtasan ng Diyos ay laging bukas. No? Never too late. May pagkakataon po na binibigay ang Diyos till now. No? We have to love and show compassion for others. No? And it's normal to feel pain. Normal po yung minsan, nakakaramdam po tayo ng pagdadalamhati o nahihirapan tayo. No? Nakakaramdam tayo ng pag-iisa. No? At normal din na mahirapan tayo physically. Pero, ano ba kailangan natin gawin? Manatili po tayong lumalapit sa Diyos. Because God will never abandon you. Amen? So, let's all finish our course and mission. Let God be known in every aspect, no, of our lives. No? Saan man tayo naroon, no? May mga kanya-kanya tayong buhay, may mga kanya-kanya tayong trabaho. Let God be known, no, sa ating buhay, saan man po tayo.
At yung panguli, trust and surrender to God completely, no? Even at the end. Amen? Can you say amen? Yes, God. Purin po natin ang Diyos. Hallelujah.